Our message for today is napaka gandang pagbulay-bulayan nitong mensahe natin. It is a reminder for us sa journey natin this 2024. Kung ang mga tao ay nagpapaputok tuwing New Year, itong mensahe na ito, kailangan ding pumutok ito. Para magising tayong lahat. Hindi para lumayas yung mga masasamang espiritu. Sa atin sa Pilipinas, di ba? Nagpapaputok daw para lumayas yung mga malas. Sa labas sila nagpapaputok. Yung malas at evil spirit ngayon, walang mapagtaguan. Pasok ngayon sa loob ng bahay. Kaya ang gulo-gulo, hindi, biro lang yun. Sarili ko lang kuro-kuro yun. This afternoon, kailangan natin marinig tong mensahe ng Diyos upang magkaroon tayo ng magising tayo. Sabi mga sa katabi mo, magising ka nga. Gising ba yung katabi mo? The title of our message is, tandaan natin to sa mga nagno-notes, Wake up, Get up, Rise up. Tatlo yun. Wake up, Get up, Rise up. Malalaman natin kung bakit. Dugtungan muna natin yung message na ni Lord last week. Natalakay natin yung kahalagahan ng empowerment ng Holy Spirit and then the baptism of our purpose. Di ba? That we empower tayo ng Diyos. Empower tayo ng Holy Spirit. His empowerment to us is very important para magawa natin yung mga purpose natin sa buhay. Remember Jesus when he was baptized. Doon binaptize siya ni John the Baptist. That was hindi yun para si Kristo naman walang kasalanan. Hindi yun para dahil sa repentance. Kaya siya binaptize because he is going through his ministry sa purpose niya. Gaganapin niya na yung purpose niya. Ngayon, kapag gaganapin mo ng isang tao yung purpose niya, kailangan niya muna ng empowerment ng Holy Spirit. Hindi mo magagawa ang purpose ni Lord. Kahit magtalo tayo buong maghapon dito. Hindi mo magagawa ang purpose ni Lord sa'yo kung hindi ka empowered ng Holy Spirit. Hindi ka magiging successful. Akala mo lang ginagawa mo. Pero umaasa ka lang sa sarili mong lakas. After that, dun sa baptism of ni Lord, di ba? Nagbukas yung kalangitan. Sabi ng tinig galing sa langit. Sabi ng Diyos Ama, "This is my Son whom I'm well pleased." Tapos, the Holy Spirit in the form of a dove, sumakan niya. The fullness of the Holy Spirit pumasok kay Kristo. Empower Him. Ngayon, after that, He is ready for testing. Are you ready for testing? Kailangan, bago tayo sumabak sa testing, kailangan fully equipped tayo ng Holy Spirit. Si Kristo, hindi biro yung dadanasin niya. Ang kakaharapin niya ay yung testing sa wilderness. Ang testing, mag-host ng testing, si Satanas. Pero sa atin, kung hindi tayo empowered ng Holy Spirit, pwedeng bagsak tayo ng bagsak because sarili nating lakas. Pagkatapos ng testing na padanggupan, 40 days yon. Pag wala kang lakas doon, fasting pa yon. Pag wala kang lakas ng banal na Spirit doon, sarili ka lang magre-reklamo yung katawan natin, di ba? Gutom na ako, ayoko na. 40 days, halimbawa yung testing. Tapos, 5 hours pa lang. Ayoko na, gutom na ako. Suko agad. Hindi ka empowered gutumin ka pa. Antukin ka pa. So, kailangan mga kapatid, empowered tayo ng Holy Spirit. Kung gusto mo talaga na makuha o ma-achieve yung purpose mo dito sa mundo. Ngayon, ito pa, karagdagan. After ng testing, matinding testing kay Jesus Christ, hindi pa doon nagtatapos. Na-test siya. After niya napagtagumpayan yun, nag-ministry siya. Ibinaba niya yung kaharian. During his ministry, ang dami na namang Skriba, Pariseo, Herodians. Lahat, pati yung mga kamag-anak niya, hindi naniniwala sa kanya, pati yung mga daming tumutuligsa. Tayo, hayo tayo ng hayo, tapos masabihan ka lang
ng mga salita na hindi mo gusto. Ayaw mo na, umaayaw ka na. Si Kristo, hindi ganon. Dapat tayo din. Amen? So the empowerment of Holy Spirit is napakahalaga. Tapos nagtapos tayo sa Jesus do not sit with the sitters. Jesus go with the goers. Tandaan natin yung word na yon. Marami tayong mga ginagamit na mga Bible verse na pampalubag loob lang. May problema tayo para medyo gumaan yung karamdaman natin, sasabihin natin, I can do all things through Christ who strengthens me. Sasabihin pa natin, God will supply all my needs according to riches and glory. Pero, Jesus do not go with the sitters. He do not sit with the sitters. He go with the goers. If you are just sitting around and doing nothing, God will not go with you. Jesus moves in mysterious way. Kanta yun. But Jesus, He is moving. Kaya ngayong kingdom, moving kingdom. Dapat kung halimbawa ang buhay mo, walang pagbabago, magtaka ka na. Kasi ang Diyos, nagmo-move. Nagmo-move ba ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid? Meron bang pagkilos? Ano yung kilos ng Diyos nung 2023 sa'yo? Or wala? Stagnant? Pag tinanong ka, halimbawa, kamusta naman ang buhay Kristiyano? Okay lang, ganun pa rin. Kapag ang sagot mo, ganun pa rin, may pag-uusapan kayo ni Lord. Baka sitters ka, kapatid. Dapat ang sagot mo, ay, nako, may bago na namang revelation si Lord. May bago na namang kaming gagawin. May bago na namang pinapagawa si Lord. Ay, I am one step closer to my purpose. Ganon, di ba? English tayo ngayon. So dapat, nagmo-move. Ganon ka-dynamic yung ni Lord, yung ways ni Lord. Yung wisdom ni Lord is overflowing. Yung purpose ni Lord is so big. Isisave niya pa ang mundo. Ibababa niya yung kingdom. Ganun yung Diyos na sinusundan natin. Pero, if you are claiming na kasama mo ang Diyos, and then nakaupo ka lang, it doesn't make sense. Again, Jesus do not sit with the sitters. He go with the goers. Gusto mo kasama mo si Lord, ayaw mong magbasa ng Bible. Huwag kayong titingin sa katabi niyo. Huwag. Ayaw mo yung Joshua 1:8. Ayaw mo mag-meditate. Paano ka ngayon isusupply ng wisdom, ng knowledge, ng understanding? Ayaw mong magbasa. Alam mo yung Holy Spirit, siya yung magre-remind sa'yo ng mga aral ni Kristo, ni Christ, mga aral dito sa Bible. Kung wala kang binabasa, kaya nga ang tawag, remind. Kung wala kang nabasa, anong i-remind sa'yo? Naunawaan po natin, mga kapatid. Ayaw mong mag-pray. Paano magre-reveal si Lord sa'yo? Ayaw mong mag-ministry. Paano ka i-equip ni Lord? Again, kung gusto mo ng empowerment ng Holy Spirit, kailangan gawin mo yung purpose mo. Gawin mo yung pinapagawa ng Diyos. He do not sit with the sitters. That is the truth. Katotohanan lang naman po yung sinasabi natin dito. Kasi kung halimbawa okay lang, may sitting ministry, wala namang nakalagay sa Bible. Ano yung ministry mo? Sitting ministry po ako. Wow, 20 years ka na dyan. Congratulations. Wala pong ganon. Dapat tayo lahat nagmo-move. Paano ka mag-move? Ayaw mo yung mga pinapagawa ni Kristo. Ayaw mo nga magbasa ng Bible. Paano ka mag-move? Doon ka uumpisahan, yun yung initial mo muna eh. Mag-umpisa ka muna sa maliit, magkakatiwalaan ka sa malaki. Ngayon, desire mo na agad. Gusto ko nang mag-ministry. Gusto ko nang kumanta. Gusto ko nang mag-music ministry. Ayaw mong umattend ng maaga. Gusto mo palagi, late ka.
Kasi pag late ka, pagbukas ng pinto, kitang-kita ka, wow, ang ganda ng outfit ni Sister. Wow! Kitang-kita, pansin na pansin. Minsan gawin mo nga yun. Gusto mo magpapansin, magpa-late ka. Pagbukas ng pinto, lalo na yung pinto natin sa gitna. Pagbukas, pansin na pansin ka, no? Lahat ng attention. Yun yung kung yun yung gusto mo. Pero mga kapatid, kung gusto mong talagang totoong mag-ministry sa Diyos, gawin mo muna yung mga basic. Pumunta ka ng maaga. Gumawa ka ng reaction paper. Reaction paper nga lang, di mo magawa. Magme-ministry ka pa. Totohanan lang. Prangkahan lang. Kakapirasong pinapagawa ni Pastor JC. Ilang sentence lang naman. Pwede ka, tinatanggap na ngayon yung picture ng reaction paper. Paano daw yung, wag na kayo magsulat. Mag-effort na kayo doon. Pwede, anong reaction paper, anong reaction mo sa pinag-aralan natin? Ganun, no? Picturean nyo yun, send nyo kay Pastor JC, gay-gradean niya yun. Pero gusto mo mag-ministry, reaction paper lang ayaw mong gawin. Gusto mo mag-worship kay Lord. Hindi ko sinasabing kailangan mong para makapag-worship ka. Pero, itong ministry, hindi to biro-biro eh. Hindi to parang napagtripan mo lang pagkatapos. Pag nasita ka ng konti. May mga dito, may mga teaching dito, hindi lang to basta practice eh. Maya-maya si Pastor Jacob, puro puro disiplina yan. Eh kung mahina-hina ka, dapat maunawaan mo muna kung ano yung pinapasok mo. Amen? Dapat, doon ka muna sa, magpasakop ka muna. Umpisahan mo doon sa magpasakop sa leader. Para pagkasunod, ikaw naman yung leader, magpapasakop din sa iyo yung mga, alam mo ngayon yung feeling, alam mo ngayon kung ano yung ginagawa. Pero kung, hayaan nyo na sila. Ang haba ng introduction ko, Amen. Proceed na nga tayo. Mapalayo ako eh. The secret, kung gusto mo talaga mag-ministry, ito yung natuklasan ko, 2 secret. Hindi pa ito yung message Passion and decision. Kailangan mo magkaroon ng passion at magkakailangan. Hindi yun pwedeng maghiwalay. Hindi pwedeng passion lang. Pag passion lang, pero wala ka namang decision, para kang yung sinabi ni Kristo na yung lalaki, sabi niya, susunod ako sa'yo. Na may passion ako, nag-aaral ako ng salita ng Diyos at lahat-lahat. Alam ko lahat ng mga aral. Passionate siya sa salita ng Diyos. Pero walang desisyon. Bakit? Sabi ni Lord, ibenta mo lahat ng ari-arian mo, ipamigay mo sa may hirap, tapos sumunod ka sa ayaw mag-desisyon. Jesus, do not sit with the sitters. He go with the goers. Gusto ko lang kayong i-remind doon. Yung isa pa, ililibing ka muna yung yung tatay ko. May passion din yun, gustong sumunod. Pero walang desisyon. Kayo, wag lang puro passion, mga kapatid. Wag lang gusto ko. Magdesisyon kayo. Pag nagdesisyon kayo ngayon, buhatin nyo yung katawang lupa nyo, tutukan nyo yung pinag-aaralan nyo, kaysa sayangin nyo sa social media, sa TikTok, sa Facebook Live, at kung ano-ano. Pagdating dito, wala kayong assignment. May hinahon pa rin ako magalit, Love pa rin tayo. Merry Christmas, Happy New Year. Balikan muna natin yung 2023 natin. Ano ba yung improvement natin ng 2023? Ano ba yung na-empower sa atin? Did you grow spiritually? Naging mas mapagmahal ka ba ngayong 2023? 2024 wala pa eh. Did you become closer to your purpose? Naging mas masipag ka ba? Naging kung may kaaway ka sa trabaho mo, mas naging kaaway mo pa ba? Kinasusok lamang ka na ba ngayon? O batiin na kayo? Sabay na kayo mag-dinner? Sabay na kayo mag-lunch? Naging worst ba tayo? Naging good, naging best tayo? Sa lahat sa mga area ng buhay natin. Mapatrabaho, mapaspiritual, maparelasyon, mapa-focus mo sa Lord. Nag-improve ba tayo? O mas lalo tayong tinamad? That is the real question. 2024 na. Kaya nga, ano yung title natin? Wake up! Get up!
Rise up. Pampagising to. Amen? Sayang ang oras kapag hindi natin ginamit ng tama. Time is the currency of life. Not money. Kasi kapag money, the currency of life is money, unfair naman si Lord. May pinanganak na mahirap. May pinanganak na mayaman. Time is the currency of life. Time is life. Kaya nga kapag tinanong ka, kapag may nagtanong sa'yo na, how old are you? Ibig sabihin nun, parang nagtatanong siya na, how long have you been spending your time here on earth? Parang ganun. Time ang pinag-uusapan kapag tinanong kang, how old are you? How much time did you spend dito sa mundo? The question is, since time is the currency of life, what did you buy for your time? Anong binibili mo sa oras mo? Anong binabayaran mo dun sa oras? Kaya nga nauso yung kanta eh. Kanina pinatugtog ko para marami na. Spending my time watching the days goes by. Kasi yung time natin, napaka-importante yan. Time is the currency of life. Ngayon, saan mo ginugugol? Saan mo ini-spend o saan mo ginagastos yung oras mo? Kung yung time natin, kung pera yan, halimbawa, 24 hours, kung 24,000 yan, halimbawa, kailangan mong gastusin yan buong araw. Kailangan maubos mo. Oh, sarap nun. May 24K ka, nagagastusin buong araw. Saan mo i-invest yun? Saan mo ilalagay? Ilalagay mo ba yun sa walang kakwenta-kwentang bagay? O yung mas madali pag-usapan, magpera no? Pero pag time, sinasayang lang natin. 3 hours ka sa cellphone. 2 hours kang kakamarites. 5 hours kang kaka-worry. Kaka-Netflix. Saan natin ginagastos yung mga time natin, mga kapatid? Wake up! Time is the currency of life. Ang commodity ng life na magkakapareho tayo is time. Binigyan tayo lahat ng Diyos ng pare-parehong oras. Do you agree? Mapamahirap, mapamayaman. Mapabata, mapamatanda. Wala kang pinag-aralan, ikaw na yung pinakamatalinong tao sa buong mundo. Ang binigay sa atin ng Diyos na pantay-pantay ay yung oras. Lahat tayo binigyan ng pare-parehong dami ng oras. Saan mo ngayong ginugugol yung oras mo? Your time, again, is your currency of life, not money. People on earth have the same amount of time na binigay ng Diyos. 24 hours. 24 hours. Winawaldas mo ba ito sa mga walang kakwenta-kwentang bagay? Ngayon, halimbawa, mag-alas 2 na. Imagine ninyo, anong oras kayo gumising? Yung time ba na na-consume natin, nailagay natin yun sa mga bagay na magpapalapit sa atin sa goals natin. Sa mga bagay na magpapalapit sa atin sa Diyos, sa mga bagay na magpapalapit sa atin sa mga purpose natin. O ginugugol mo sa mga bagay na makamundo, walang kakwenta-kwenta, parang walang ka. Itulog mo na lang sana, medyo gumanda pa yung pakiramdam mo. Pagdating dito, tulog ka, antok na antok ka. Wake up! Pati yung mga anak natin, turuan natin, saan mo ginugugol yung oras mo? Dapat tinitrain na natin, mga kapatid. Mamaya pala, announcement na naman. Yung mga mag-e-enroll para dun sa ating School of Music. Amen? Nakaredy na yung mga maestro natin. Magkakaroon sila ng mga tutorial. After service, meron silang 30 to 45 minutes para mag-aral ng mga instrument. Mamaya yung introduction namin.
So, doon dapat ginugugol yung time. Kaya i-enroll nyo yung mga anak nyo doon. Wala namang bayad yun. Kesa magganon ng cellphone, duling na. Sorry pero yung not sorry, not sorry. I-spend nyo, turuan nyo na mag-spend yung mga anak nyo doon pa lang sa mga bagay na yung time is the currency of life. Huwag mong sasayangin. Turuan nyo na ngayon pa lang. And after 2 to 3 months, magkakaroon din tayo ng recital na tinatawag. So mag-a-attend tayo lahat, magre-recital yung mga candidates natin, yung mga yung mga magte-train, sila Ella, sila Zach, i-live natin yung recital na yon. Papanoorin natin kung ano yung improvement nila for the whole subject na itinuro sa kanila ng mga teachers nila. Maganda, di ba? Ganun yung mga plans ng church natin. Pero mga kapatid, nasa magulang, sabi ko nga, nasa magulang yung key nito. Kailangan turuan nyo yung mga anak nyo mag-manage ng time ngayon pa lang. Again, binigyan tayo ng pare-parehong dami ng oras. Amen? Pero sa atin, madami tayong time na sinasayang sa atin mismo. Pero yung purpose natin nakatiwangwang. Yung time natin, sinasayang natin sa kung ano-ano, pero yung purpose natin, ganun pa rin. Walang nangyayari. May nangyayari ba sa mga purpose natin? Or alam nyo na ba yung purpose nyo? Nagtanong na ba kayo sa Diyos ng purpose nyo? Kung hindi pa, mag-initial muna kayo. Meditate. The Word of God. The Book of Law. Sumunod muna kayo sa Diyos. Magpasakop kayo sa leader. Preach the gospel, mag-aaral kayo sa kingdom teaching, pumasok kayo sa kaisipan ng kaharian. Initial muna yon. Doon yung matatagpuan yung purpose nyo, kung wala pa. Ngayon, kung alam nyo naman, may binhi na kayo, anong ginagawa nyo? Let us go to our main verse, Ephesians 5:14 to 17. Sabi dyan, sa 14, wake up, sleepers. Are you sleepers? Wake up, sleeper. Rise from the dead, and Christ will shine on you. 15, be very careful. Then how you live, not as unwise but wise, making the most of every opportunity, because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand that what the Lord's will is. Ngayon, gusto kong isa-isahin natin to. Magkaroon nga tayo ng understanding talaga na, yung magkalinawan talaga tayo dito sa pinag-uusapan natin. Hindi lang yung natuwa lang kayo na-spend nyo na yung time nyo kapakinig ng mensahe pagkatapos pagkalabas natin mamaya, wala na naman. Itatak nyo to sa natin, sa mga kaisipan natin, sa minds natin. Yung pag-uusapan natin ngayon, this is not from me. This is from God, I believe. Wake up, sleepers, rise up. Rise from the dead. Tayo ba? Gising ba tayo? Yung totoo. Gising ba tayo? Alam nyo ba, pwedeng nag-move ka, pumunta ka sa church, pero tulog ka. Hindi siya, sabi ni Pablo dito, hindi siya nagpapatukoy doon sa physical na tulog. Yung siesta, yung idlip, yung mga ganon, yung tulog na kailangan natin. Hindi yan. Ang sinasabi niya dito is, are you awake in your life? Gising ka ba sa buhay mo? O baka tulog ka pa? O baka tulala ka lang? Ano mo yung lutang lang? Dapat gising tayo. Yung iba, inaantok. Wala namang inaantok dito. Bakit? Bakit kayo inaantok? Where did you spend your time last night? Magandang question, ano? Minsan kaya kayo inaantok kasi may pinag-spendan kayo ng time nyo last night. Okay lang yon kung yung mga bagay na yon magpapa-improve sa inyo. Magkakaroon kayo ng self-development. Nag-devotion tayo, pero energetic pa rin tayo ngayon, di ba? Anong oras na tayo natapos kagabi? Tapos fellowship pa, ayaw pa maghiwa-hiwalay. Tapos may warriors pa. Pero hindi inaantok. Pero yung nag-spend ng oras sa kung walang kabuluhan, inagaw lahat ng attention doon. Hindi man nagpalapit, hindi man
yung nagpalakas sa buhay spiritual mo. Maging wise tayo in spending our time. Bakit tayo ginigising? Kasi meron mga tao nagising pero hindi pa bumabangon. Naranasan nyo na yun. Gising kayo pero hindi kayo bumabangon. Baka ganun tayo sa buhay. Gisingin tayo pero hindi tayo mapakinabangan. Gising tayo pero wala tayong kilos. Ang totoong gising, may ebidensya. Ang totoong gising, bumabangon, kumikilos, nagmo-move. Nagmo-move ba tayo sa buhay natin? Nagmo-move ba yung mga purpose natin, mga kapatid? Ginigising lang tayo. Sa buhay Kristiyano, pwedeng gising ka kunwari, pero patay ka naman sa purpose mo. Simba ka ng simba. Pero hindi mo alam ang purpose of existence mo. Pwede ba yun? Nabubuhay ka pero hindi mo alam kung bakit ka nabubuhay. Marami sa atin, ganun. Nabubuhay tayo pero nabubuhay lang tayo na bahala na hanggang tumanda na lang. Pag tumanda ka na, okay na, tapos na. Thank you, nabuhay ako. Do you really believe na ganun lang yung buhay natin? Or meron pang mas plano ang Diyos na gustong ipagawa sa atin? Kaya tayo binigyan ng hininga. Kaya tayo binigyan ng bagong taon. Kaya tayo binigyan ng bagong buhay. Kaya tayo binigyan ng purpose. Kasi merong gustong ipagawa. Pero kung nagdadramang bukid ka dyan sa mga bagay na sabi ni Lord, di naman yan yung purpose mo, baka nagkakamali ka. Dapat busy tayo in doing the things na yun yung desire o yun yung will ng Diyos para sa atin. Kasi kahit, pwede kang busy dun sa mga bagay na hindi alam niyo yung, kaya ka kumikilos dahil urgent lang. Hindi ka kumikilos dahil kailangan. Nagigets niyo ibig ko sabihin. Kaya ka kikilos kasi kailangan gawin mo to, bagay na to. Kaya ka gigising kasi kaya urgent, may trabaho ka. Pero hindi ka gumigising para sa purpose mo. Na dapat, yun yung main mo. Yung job natin, natalakay natin yan, di ba? Yung job natin, yan lang yung gagamitin ng Lord para ma-achieve natin yung purpose natin, magampanan natin yung mga purpose natin. But most of us are sleepers, dead sa purpose natin. Tunangin mo yung katabi mo. Are you awake? Minsan, anong ginagawa natin? Hindi tayo mapakinabangan sa ministry. Pag nakita mo sa gawain, antok na antok. Pag uwi sa bahay, active na active. Kung ano-ano pa yung mga... Ay, naku. Alam nyo, kailangan gumana tayo. Mas madali nyo sigurong maintindihan kapag sinabi kong gumana, yung mag-work yung purpose natin. Kasi, namamali kasi tayo. Ang human being, tayo, may purpose tayo. At dapat, napapatunayan natin na gumagana yung purpose natin. Kung isa kang halimbawa, kung isa kang bagay halimbawa, isa kang cellphone halimbawa, pagpalagay mong cellphone ka, gumagana ka ba ayon sa purpose mo? Ano ba yung purpose ng cellphone? Natatawagan ka ba? Nakakatawag ka ba? Nakakasend ka ba ng message? Nakaka-communicate ka ba? Baka iba yung ginagawa mo sa purpose mo. Kaya, kahit na gumagana ka, nauubos lang yung battery mo. Bakit? ML ka lang ng ML. Wala naman nag-ML dito. Dota. Pero totoo, di ba? Baka nasasayang yung time natin, yung currency natin, doon sa mga bagay na hindi naman yun yung, sabi ni Lord, bakit hindi gumagana to? Yung bagay na to, inalog ka na, tinapik ka na. Alam mo, nilagyan ka na ng baterya, bago, wala pa rin. Ba't hindi gumagana to? Yung pala, mali ang gamit. Kung saan-saan mo ginagamit yung time mo. Sabihin sa'yo ngayon, not working, my friend. Sa Arabic, di ba, mushkil. Karban.
May problema, hindi gumagana. Ngayon, anong karugtong nun? Sabi niya, wake up sleepers, rise from the dead. Ang karugtong yan, Christ will shine upon you. Do you believe that God is God of second chances? Araw-araw binibigyan niya tayo ng bagong buhay, bagong pag-asa para, alam niyo, hindi madamot ng Diyos eh. Alam niyo, halimbawa, sumablay ka ngayong araw, ang indication ng bagong umaga is bumangon ka ulit, ulitin mo. Kung hindi ka gumana, itry mo ulit. Ngayon, kung gumagana ka naman, i-improve mo na ng i-improve. Ganun yung ibig sabihin ng paggising mo sa umaga. Hindi yung paggising mo sa umaga, bigat na bigat ka. Hay, nako, trabaho na naman. Ang pagsikat ng araw, dapat kinukuha natin yun as opportunity to start all over again, to ma-recharge tayo. Kasi excited kang gumising para dun sa purpose mo. Pero kung nakakaranas tayo na hirap ka ng gumising kasi parang wala ka ng kalakas-lakas kasi routine na naman ang buhay, baka wala ka dun sa purpose, baka nandun ka lang sa job. Kapag sa job ka, mga kapatid, nako, totoo, magkakaubusan kayo dyan. Uubusin ka dyan. Sa job, kapag hindi ka na malakas, wala ka ng talino, may bago nang dumating, pipitiking ka na. Hindi ka na effective. Kahit na matagal ka pa sa kumpanya, may dumating na bago, medyo mura yung bayad dito kasi graduate, wala pa experience. Pero magaling. Mas magaling sa'yo. Ikaw, medyo obsolete na yung mga ginagamit mong mga software. Kukunin na yon, papalit na sa'yo. Yan yung reality ng job. Pero yung work, yung purpose, never na never aalisin sa'yo ng Diyos yan. Never na never kang papalitan dyan. That is your reason for your existence. Ganito, yung Christ will shine upon you. Kung hindi ka babangon, pag sinabing rise up, ano yun? Yung itutulak mo yung sarili mo. Yung itataas mo yung sarili mo, babangon ka, uunatin mo yung katawan mo. Kapag ginawa mo yon, ang pangako ni Christ, sabi niya, I will shine upon you. Magliliwanag ako sa'yo. Ano ibig sabihin nun? He will illuminate dun yung mga bagay na kailangan mong tanggalin sa buhay mo. Sisikat siya sa'yo. Ibig sabihin, ma-enlighten ka sa buhay. Sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng mga aral niya. Christ will shine upon you, meaning if you decide to rise up, He will expose your life to His light. Kapag in-expose niya yung buhay mo sa light niya at nagpasakop ka dahil bumangon ka, ano automatic yun, mga kapatid, kapag sumunod ka? Lahat ngayon ng mga darkness mo sa katawan, unti-unting tatabasin, unti-unting aalisin ng Diyos yan. Kasi ang darkness, hindi yan pwedeng mag-remain sa light. Kaya napaka-importante na tanggapin natin, kunin natin yung aral ng Diyos. Kasi yung aral ng Diyos, sabi niya, your word is the light on my feet. Sabi niya ganun, di ba? Hinihalin tulad sa light, yung aral ng Diyos. Diyan mo makukuha yan. Paano ka ma-expose? Balik ka na naman. Balik ka na naman sa Joshua 1:8. Paano ka ma-expose sa light ni Christ? Balik ka sa Joshua 1:8. Keep this book of law. Do not let this book of law depart from your mouth. Meditate it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Saan daw makukuha yung prosperity at success? Sa will ng Diyos. Hindi mo makukuha kahit saan. Pwedeng yumaman ka, sumikat ka, pero hanggat hindi yan ang kalooban ng Diyos, sa Diyos wala yan. Naunawaan po natin, mga kapatid. Kapag nagdesisyon tayo na gumising at bumangon, yun na yung desisyon na sinasabi kanina. Kapag nag-decide ka, hindi papahuli ang Diyos. Hinahamon mo ako, Sige.
Paggising mo ngayon, wala siyang ibang magagawa, kundi, I will supply all your needs according to my riches and glory. Gumising na eh. Alang naman gumising. Tapos ginawa yung purpose, tapos hindi susuplayan. Di lumalabas, parang pinabayaan ka ng Diyos nun. Hindi. Kapag gumising ka, magpa-empower ka sa Diyos. Makinig ka ng mga aral niya, doon ngayon maliliwanagan yung kaisipan mo. Amen? Sabi sa verse 16, making most of every opportunity because the days are evil. Our life is short. Maikli lang yung buhay natin, di ba? But, yung buhay natin yan, yung buhay natin na yan, maikli na buhay, sapat na yan, if we live it right. Kung namuhay tayo ng tama, namuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos, yung isang buhay na yan, sapat na yan. Kung na-maximize mo yung potential mo, enjoy mo na yung buhay mo na yan, kahit isa lang yan. Do you agree? That is why you must be wise on how you live. Isipin mo how you are going to spend your time. Umpisa ngayon, isipin mo na. Kung ano yung mga bagay na gagawin mo, is this worth of my currency? Is this worth of my commodity? O baka masayang lang? Mga bagay na, mga lugar na pinupuntahan mo. Mga lugar na tinatambayan mo, tinatambay mo pa yung katawan mo doon. Yung mga bagay, mga taong kinakausap mo. Halika, mag-usap tayo. Yung pag-usapan nyo pala, yung ano nyo lang, katrabaho nyo. Chismis. Pinakamasarap na putahe sa buong mundo. Totoo mga kapatid, saan mo ginugugol yung oras mo? Games? Saan mo ginugugol yung oras mo? Mga bagay na walang kabuluhan? Baka yung iba dito sa worry, ginugugol yung oras. Nasasayang. Sabi niya, making most of every opportunity because the days are evil. Pag sinabing the days are evil, alam nyo, maraming gustong umagaw sa oras nyo. Pag labas mo dito, paglabas mo ng bahay, madaming gustong umagaw ng oras mo. Be careful kung saan mo i-spend yung time mo. Kasi lahat yan, gustong kunin yung oras mo. Gustong kunin ng video games para pagdating sa church, tulog ka. Gustong kunin ng Netflix yan para pagdating mo dito kung ano-anong kaisipan, hindi ka makapag-focus sa Lord. Gustong kunin ng television, ng Facebook yan. Yung time mo, gustong kunin ng Facebook Live mo yan. Andyan na napunta yung time mo. For what? Wake up, sleepers. Rise up. Bati pa tayo, ha? Sabi sa Hebrews 9:27, it is appointed for a man to die once, and after this, judgment. It is appointed for a man to die once, and after that, judgment. Yung time natin, may lifespan yan. Merong appointment. Merong itinakda ang Diyos. Pero siguraduhin natin na yung time na yan, may spend natin ng tama. May spend natin ayon sa will ng Diyos, sa purpose natin. Sabi din ng iba, you only live once. That is not true. You die once. And after, you live forever. Do you agree? You die once. Mamamatay ka isang beses. Mabubuhay ka physical. Ha? Pero, mabubuhay ka forever. Pero ang tanong, saan mo gustong gugulin yung forever mo? Sa presence ng Diyos or away from God? Dalawa lang yung pipilian mo. Heaven or hell? Dalawa lang. Saan mo igugugol yung eternity mo? Pakisabi mo nga sa katabi mo, eternity. Dito, nagpakasasaka at lahat. Yun pala, kapahamakan pala yung dulo niyan. People chose to live away from God. Pagkatapos, dun sa dulong-dulo ng buhay nila, nag-e-expect sila na sa presence sila ng Diyos. Parang unfair, di ba?
Buong buhay mo dito sa mundo, ginugol mo para sumuway sa Diyos. Buong buhay mo dito sa mundo, ginugol mo para palungkutin ang Diyos, para umalis sa presensya ng Diyos, para gawin yung mga kinasusuklaman ng Diyos. Ginagawa natin yon buong buhay natin. Pagkatapos, sa dulo, ang ine-expect mo, mapunta ka sa presence ni Lord. Parang hindi, it doesn't make sense, Hoy, biblical po yun, Saan galing yun? Yun yung tropa ni Lazarus. Alala niyo yung tropa ni Lazarus? Hindi pinangalanan, basta mayaman yun. Sa buhay niya, nagpakasasa siya at lahat. Habang si Lazarus, andun, pulube. Isugat-sugat pat kung ano-ano. Ngayon, nung namatay sila, sabay silang namatay, aba, sabi niya, bakit nandito ako? Na-shock pa siya. Ganun yung reaksyon niya. Bakit ako nandito? Dapat wala ako dito. Father Abraham! Ganun siguro yung tawag niya. Father! Papa, ano yung tawag doon? Papa Rian, papuntahin mo ako dyan. Ganun na lang. Paparoonin mo ako dyan. Sabi, hindi ginugol mo na yung buhay mo away from God, buong buhay mo. Tapos ngayon, parang gusto mo entitled ka dito sa presence ng Diyos. It is appointed for a man to die once. And then, ano daw? Judgment. So we have to redeem the time. Ibig sabihin ng make most of every opportunity is redeem, sa ibang salin, redeem the time. Because the days are evil. Every day is a chance for you to develop your purpose. Yung purpose na yan, yun yung pinapapray sa'yo ng Lord. Sabi ni Lord, sa pattern ng prayer niya, sabi niya, ganito kayo manalangin. Hindi ganito yung ipapanalangin niya, pero ganito yung pattern ng panalangin niyo. Your will be done on earth as it is in heaven. Ang ibig sabihin nun, alam niyo kung ano? Lord, yung purpose ko, nawa maganap. Lord, ituro mo sa akin kung anong purpose ko, yung will mo sa akin, ituro mo sa akin. Yun yung ibig sabihin ng your will be done on earth. Kasi galing yung purpose na yun, galing sa Diyos, galing sa heaven. Naunawaan po natin? Yung purpose ng Diyos, ibinaba sa'yo as a seed. At ang prayer mo dapat, your will be done dun sa purpose na yon, na maipalabas ko yung binihi na yon. Pero anong ginagawa natin? Sinasayang natin. Wala dito. Wala dito. Wala dito. Yung nagsasayang ng purpose. Redeem the time. Alam nyo yung time, 2023, hindi mo na may babalik yon. Kahit maglupasay ka, kahit i-pray over mo, mag-speak in tongues ka, kahit magtumbling-tumbling ka dyan, 2023, wala na yon. Tapos na yon. Nangyari na yon. Yung time na na-spend mo na yon. Isang buong taon yon. Ilan yon? Kung sa pera yon, halimbawa, 365,000 yon. Parang ganun, di ba? Tama ba? Hindi, days yun eh. Mas marami pa pala. May ina ako sa math, mas marami pa. Pero kung ganun yung currency, i-review nyo nga yung mga sarili natin. I-review natin mga sarili natin. Na-spend ba natin yung ganun kalaking amount ng currency sa mga bagay na makabuluhan, sa mga bagay na kalooban ng Diyos, o na-spend natin sa sariling dramang bukid natin? Na-spend natin sa mga bagay na walang kabuluhan? Mag-isip tayo mga kapatid. Mamaya sa dulo may accounting. Sino yung accounting dito? Nag-a-account si Lord. Making most every opportunity because the days are evil. Sabi sa 17, therefore, do not be foolish. Sabi mo sa katabi mo, do not be foolish. Do not be foolish. Ganito tayo dapat. Do not be foolish. Kailangan maunawaan natin na yung time natin dito, itinakda ng Diyos. Sabi sa Job 14:5-6, ito maganda, nireveal sa atin. A person's days are determined. Napakaganda ng verse na to. A person's days are determined. Ibig sabihin, itinakda ng Diyos. Some are 60, 70, 80, yung iba mas bata. Basta iba-iba. Pero it is determined by God.
You have decreed the number of his month and have set limits that he cannot exceed. And set limits he cannot exceed. Ibig sabihin hanggang doon lang. Kung ano yung tinakda sa'yo ng Diyos na lifespan, itinakda niya yun hanggang doon lang. So, look away from him and let him alone. Kaya sinabi ito naman to ni Job. Kasi, noong time na yun, nasa testing siya. Sabi niya, marami pa akong gagawin, Lord. Pwedeng, tapusin mo na tong testing ko. Parang ganon. Tapos, dinugtong niya. Till he has put in his time like a hired man. Sabi niya, parang sinasabi niya na, Lord, nakatakda lang kasi yung buhay ko eh. May lifespan lang ako. Ngayon, pwede ba Lord na, kasi under testing si Job nun, di ba? Grabe yung yung testing sa kanya. Pwede bang tapusin na natin tong testing? Kasi madami pa akong gagawin. Gagawin ko pa yung purpose ko. Kasi, sabi ni Lord, ang ni-reveal sa kanya ni Lord yan, inihalin tulad tayong lahat sa hired laborer. Para tayong nirentahan, parang ganun yung dating. Although hindi naman tayo ini-enslave ng Diyos. Pero dito sa mundo, ganun yung dating. Na parang inilagay ka sa mundo and God will expect something dun sa life na binigay niya sa'yo. Ngayon, dun sa purpose na yon, sa purpose na ibinigay niya sa'yo, sa trabaho na ibinigay niya sa'yo, sa work na ibinigay niya sa'yo dito, hindi lang purpose ang binigay niya. Nilagyan niya rin yon ng time limit. Naunawaan po natin mga kapatid. May time span yun, yung purpose na ibinigay niya sa'yo. Habang nabubuhay tayo, yung lifespan na inibigay ng Diyos, some are 60s, 70s, 80s. The rest dyan, siguro medyo mabagal ka ng kumilos nun, hindi ka na masyadong effective dun sa purpose mo. Kung yung senator na 100 years daw yung edad niya, siguro wisdom na lang yung nasa'yo. Pero, ang punto ko dito, mahina na yung mga yung mga buto-buto mo. Pero sa lifespan na ibinigay sa'yo ng Diyos, binigyan ka ng purpose, binigyan ka ng lifespan, dapat ma-achieve mo o magawa mo yung purpose mo na yon dun during that lifespan. Kung ang hired man, ilang oras nagtatrabaho? 8 hours, sabihin na natin. 8 hours siya nagtatrabaho, kailangan matapos niya itong ginagawa niya. Ngayon, 4 na oras siyang nagpe-Facebook live. 3 oras siyang nag-games. 5 oras siyang nag-Netflix. Kulang pa. Nagawa niya ba yung purpose niya? Na-busy siya ngayon. May pinapatrabaho sa kanya ang Diyos. Na-busy siya ngayon. Iba ngayon yung tinatrabaho niya. Sabi sa kanya, diligan mo yung halaman. Aba, nagpitas ng flowers. Iba yung ginawa. Minsan, alam nyo, ganun tayo. Sabi doon ni Job, you determined the life. Dinetermined lang ng Diyos kung hanggang kailan tayo. According to doon sa purpose na ibinigay niya sa atin. Dapat magawa natin yun. Pero most of us, kung ano-anong ginagawa, na-focus sa job. Ngayon, pagdating ni Lord, magkakasingilan kayo. Sabihin niya, kamusta naman yung purpose mo? Mahilig tayo ngayon sa yung last minute. Tsaka natin gagawin. Di ba? Kapag may devotion tayo, di ba? Tsaka ka pala magbabasa ng Bible kapag on the way ka sa taxi papunta dito. Pero meron kang 7 days, 6 days para mag-meditate. Isang chapter lang naman yan. Mahilig tayo kasi sa, dun na. Ito na, malapit na yung time ko. Doon ka palang kikilos. Minsan naman, kung hindi ka pinalo ng Diyos, hindi ka... yung testimony natin palaging ginagamit dito na tsaka ka magsiserve kay Lord kung yung yung gumagalaw sa katawan mo, mata na lang. Nakikinig ka ng preaching, tumanggap ka na kay Lord kasi imbalido ka na. Tapos, tinatanggap mo ba si Lord? Hindi ka makapagsalita ng amen, kisap mata na lang. Na-spend mo yung time mo eh. Kung ano-anong ginagawa mo, kalayawan, yung mga bagay na kinasusuklaman ng Diyos, yun yung ginagawa nyo, natin. Pagkatapos, pag malapit na yung taning, malapit na yung time, appointed time, sabi dun sa kaninang binasa natin, it's appointed for man to die once, number mo na! Teka, hindi ko pa nagagawa yung purpose mo. Patay.
ang gagawin mo ngayon. Wala nang time. Kaya ito si Job nagmamadali eh. Nakita niya, alam niyo yung story ni Job, di ba? Pagkatapos nun, in-honor naman ng Diyos. O tapos na yung testing mo. Lahat ngayon ng mga nawala sa'yo, ibabalik ko. Sobrang dami ngayon, pati anak na magaganda, pati lahi, pati kasakahan, at lahat ibinalik ng Diyos. Kasi, alam niya kasi may purpose siya. Sabi niya, may trabaho pa ako, Lord eh. Ngayon, napopokus tayo sa mga job natin, may trabaho tayo sa Diyos, may purpose tayo. Gusto naming idiin yun sa mga kaisipan natin. Kasi walang ibang magpapabago sa sarili natin, kundi yung pagbabago ng kaisipan natin. Hindi ka mapapabago ng pray over. Kaya kailangan nating marinig to. Kailangan nating magising. Wake up! Ito yung pinakamahalaga. You have to, ganito dapat tayo mamuhay. You have to understand what the Lord's will is. Kailangan mo maunawaan yung will ng Diyos. Kailangan mo maunawaan yung purpose ng Diyos sa buhay mo. Ginagawa mo ba yung isang bagay na yan kasi will ng Diyos yan? O ginagawa mo yung bagay na yan kasi may sarili kang diskarte ng success sa buhay? Ang linaw-linaw ng Joshua 1:8, saan mo makukuha yung success mo? Doon sa paggawa ng will ng Diyos, meditate the book of law day and night. Understand His will, doon mo makukuha yung success. Pero kung ano-anong ginagawa natin, yung tipong, dito, ano ka, antok na antok, pagdating na active ka, madaling araw, nasa ano ka pa. Ayoko kung like ko sana, ayoko. Tapos na yung time mo halimbawa, wala kang nagawa. Sabi ngayon ni Lord, dapat maunawaan natin, ang fool, kayo ba ay fool or wise? Saan kayo? Fool or wise? Dapat, ayaw nyo ata sa wise ah. Gusto nyo ata sa fool ah. Fool ba kayo o wise? Lakasan nyo nga, fool or wise? Wise. O ganito, magkalinawan tayo. Ang fool, he is doing his own will. Yan ang fool. Ano naman ang wise? Kabaliktaran. Ang wise, he is doing God's will. Napakasimple. Unawain natin mabuti kung ano yung will ng Diyos at gawin natin yon para hindi tayo fool. Yung mayamang lalaki, palaging sikat na sikat sa akin yun eh. Taga sa amin yun. Doon siya sa likod namin nagpatayo ng kamalig. Sabi niya, andun ako nun eh. Kasama kasi ako sa Superbook. Biro lang. Sabi niya, okay na ako, mayaman na ako. Ang gagawin ko, marami na akong pera, marami na akong lahat, nasa akin na. Pagpapatayo ako ng kamalig, lalakihan ko pa. Pinaparaphrase ko ha. Tapos lahat ngayon ng mga naipon ko, ilalagay ko na lang doon. At gagawin ko na lang, magpapakasasa na lang ako sa buhay. Magmanchichicks, makakain, iinom, magpa-party-party buong buhay ko hanggang kunin ako hanggang matapos yung lifespan ko. Yun yung will niya. Sabi sa kanya ng Diyos. Hangal. Sa English, fool. Ginawa mo yung will mo. Alam mo, kapag hindi mo ginawa ang purpose ng Diyos sa buhay mo, pwedeng sabihin sa'yo ng Diyos na, ngayon din, kukunin ko na yan. Hindi ka naman pala mapakinabangan. Kaya mag-ingat tayo. Warning sa atin to mga kapatid. Hindi ko kayo sa tinatakot ha. Pero ang sinabihan nun yung mayamang lalaki. Huwag mo nang antayin na sabihan ka ni Lord ng ganun kasi sleepers ka. Sleeper o sleepers? Ganun din yun. Tulog ka ng tulog. Sabi ni Lord, ikaw naman iba, hindi ka na nga mayaman, tulog ka pa ng tulog. Dahil tulog ka ng tulog, wala kang purpose. Sige, ngayon din. Matulog ka na ng diretso. Maantayin pa ba natin yon? Yung tulog na sinasabi ko, yung tulog ng buhay Pwede palang ganunin ni Lord. Kahit na it is appointed na itinakda ng Diyos yung buhay mo, kapag wala ka na palang purpose, hindi mo na ginagawa, pwedeng tuldukan ka na ng Diyos. Ngayon,
Anong ginagawa natin? Tayo ba ay umuusad papunta doon sa purpose natin o pabalik tayo? Kaya may mga tao na okay naman to. Yun nga lang, bigla na lang bumagsak lang pagkatapos di na makahinga. Yung pala, sunog na yung atay. Kakashot. Ngayon, sisisihin mo ngayon ng Diyos. Hindi ginawa mo sa sarili mo yan. Sabi ni Lord, na-expire kasi yung atay mo wala na tayong pamalit dyan. Di dedo ka na. Realidad ng buhay, do you agree? Ngayon, ginastos mo lahat yung time mo sa pagsusunog ng baga mo. Hindi naman hindi naman to masama kasi wala namang nicotine to kasi vape naman to. Wow, social ka pa. Hindi ayon sa science, nag-ano din pala yun, na nakakasira din ng lungs yun. Sabi ng doktor na kaibigan ko, nakakasira din pala ng lungs yun. Vape ka naman. Ngayon, na-expire ngayon yung lungs mo, kinuha ka ngayon ni Lord. Wala kang option. Ngayon din. Ibang usok ngayon yung langhapin mo. Mahahay ka doon, buong buhay. Eternity yon. Naku, mga kapatid, kaya ako sinasabi to, hindi dahil para magpasikat dito sa inyo. Inutusan lang naman ako Mag-isip tayo kung saan natin igugugol yung mga oras natin. Hindi lang tayo. I am so concerned dun sa mga anak natin. Huwag nating pabayaan. Nagugulin ng mga anak natin, tinitraining na rin natin na gugulin nila yung oras nila sa mga walang kabuluhang bagay. Hanapan nyo, turuan nyo. Turuan natin. Kasama ako doon. Yung anak ko, dinidisiplina ko ngayon Turuan natin. Nagugulin yung oras sa tama. Hindi porket sinabi ng Diyos, sinabi ng science, yung tao nabubuhay mga 80 pa. 80 years old pa. Hindi, dapat kahit 20 years old ka pa lang, andun ka na sa purpose mo. Matatapos na tayo. Conclusion na tayo. Sige. Bilis na. Tapos agad na. Nasabi ko na to kanina, purpose is, bilis ako kausap. Actually, nasabi ko na lahat. Alam ko, kinausap na kayo ni Lord. Ang kumakausap sa atin, banal na Espiritu, hindi ko na kailangan magdadaldal ng mas matagal pa dito. Marami pa tayong pag-uusapan. Pero mga kapatid, maging seryoso tayo. Magising tayo. Alamin natin yung will ng Diyos. Ganun dapat tayo mabuhay. Now, conclusion. Yung purpose natin, nasabi ko na kanina, yung purpose natin is may kaakibat na time frame. Amen? Nakalagay naman yan sa mga verses na binasa natin. May time frame. Ngayon, kailangan, pag sumikapan natin na dun sa time na malakas pa tayo, ginagawa na natin yung purpose natin. Everybody say urgency. Kailangan may urgency para dun sa purpose natin. Hindi ka mapakali kasi may urgency ka. Alam nyo, si Kristo may urgency. 33 years siya na nabuhay dito. Pero 3 years niya lang ginawa yung purpose niya. Pagkatapos nun, hindi siya namatay. He expired. Ibig sabihin ng expire, hindi yung dilata na na-expire Ibig sabihin, tapos na. Okay na. Solved na. Nagawa niya na yung purpose niya. Sapat na yung buhay na yon. Kapag nagawa mo na yung purpose mo. Kaya nga sabi natin kanina, yung buhay mo maiksi lang. Pero kapag ginawa mo yan ng tama, pinamuhay mo ng tama, sapat-sapat na yan. At magiging tama lang yan kapag na-fulfill mo yung purpose ng Diyos sa buhay mo. Hanggat hindi mo na-fulfill yung purpose ng Diyos sa buhay mo, kahit kailan, hindi right yung life mo. Hindi yan kingdom life. Ang kingdom life na totoo, yung na-fulfill mo sa buhay mo ang purpose mo. Amen? Ngayon, huwag tayong gagaya dito sa fig tree. Sabi sa Luke 13:6. Babasahin ko to. Then he told this parable, si Jesus, nagsabi siya ng parable. A man had a fig tree growing in his vineyard, and he went to look for fruit on it, but did not find any. Sabi sa 7, so he said to the man who took care of the vineyard, for 3 years now, I've been coming to look for fruit on this fig tree, and haven't found any. So wala siyang nakitang mga bunga dun sa fig tree. Sabi ng master ngayon, ng owner ng land, sabi niya, cut it out. Putulin mo na. Pero sabi sa kanya ng
why should we use the soil? Sabi niya ganun, bakit kailangan pa nating pag-aksaya ng lupa para dito sa isang halaman? Hindi naman namumunga. Sabi niya, tagpasin mo na, putulin mo na. Ngayon, sabi niya sa next verse, pinagtanggol siya ngayon ng gardener. Sabi niya, Sir, a man replied, leave it alone for 1 more year. So, bigyan mo pa ng isa pang taon. And I will dig around and fertilize it. Gagawin kong lahat, bubungkalin ko, didilagan ko, lalagyan ko ng pataba. Sabi sa 13 verse 9, if it bears fruit the next year, fine. If not, then cut it out. Tayong lahat, binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos. Binigyan tayo, meron tayong sapat na oras na binigay ng Diyos para sa atin. Every gising is a blessing to do our purpose. Ngayon, kapag hindi natin ginawa yun, meron talagang sa dulo, meron talagang pagtatali. Meron talagang accounting. Na sinabi ni Lord, baka yung buhay natin ngayon, nandun na tayo sa, pinuntahan na tayo ng gardener, second chance na pala natin to. Baka nandun na tayo. Baka hindi mo alam ang next na dalaw sa'yo is i-check na kung may bunga ka o wala. Ang next na komprontahan nyo ng Diyos, i-check niya na kung yung purpose mo nagagawa mo ba. Kung ang sagot mo sa Kanya, wala natutulog po ako Ang sarap kasing matulog Hangal, ngayon din, ituloy mo na yung tulog mo. Baka ganunin tayo ni Lord. Yung mayaman niya, hangal, ngayon din, kukunin ko yung buhay mo, ganyan lang pala yung gusto mong gawin. Hindi mo ginagawa yung purpose mo. Ito pa yung last. Alam niyo yung parable of the talents. Paraphrase na lang. Binigyan sila ng talents. Yung isa 5, yung isa 2, yung isa 1. Yung 5, di ba? Naging 10. Yung 2 na doble. Yung 1 hindi niya ginawa. Wala siyang ginawa, ibinaon niya. Isa pa rin yung binalik niya. Pagdating ngayon ng Diyos. Ganon din sa mga purpose natin. Pagdating ng Diyos, kamusta naman yung reason for your existence? Nagawa mo ba? Kailangan mo ba ng time? 85 ka na. Sample lang Hindi wala ka ng lakas. Ano ngayon gagawin mo? Wala na Time is up. Hindi to parang computer shop. Paad po, 15 minutes. Hindi to open time yung buhay natin. Nakatakda to. Pag sinabi ng Lord na, time mo na. Ngayon, o ba dalawa lang yon. Sasabihin niya sa'yo, you wicked and slothful servant. Kasi lahat tayo katiwala ng oras natin, ng purpose natin, katiwala tayo lahat ng mga resources natin ng Diyos dito sa mundo. Katiwala tayo. Ang tanong niya ba sa'yo? Ang sagot niya ba sa'yo is, go away from me, you wicked and slothful servant. You wicked and slothful tagapangalaga. Steward. Hindi na ma-pronounce, nagugutom na ako. Or, ito naman yung isasagot ni Lord. Come, well done, my good and faithful servant. Because you have been faithful over a few, I will make you ruler over many things. Enter in the throne of the joy of your Lord. Alin ang gusto mo dun? Kaya nga, yung isa kanina, wake up, sleepers, kasi ayaw natin na sa dulo, sasabihin tayong, you wicked and slothful. Ano yung slothful? Tamad. Nawa, nagising tayo. Nagising ba tayo, mga kapatid? Magising-gising tayo. Lahat tayo dito. Kahit ako, tinatamaan din ako dito. Nawa, tayo din. Huwag na tayong magsayang ng mga oras doon sa mga walang kabuluhan. Wala ka namang napapala. 1 taon mo nang ginagawa. Magpalit ka na. Iba naman, yung purpose mo naman ang atupagin mo. Kapag if you are looking for money, if you are looking for fame, kapag yan yung target mo, likes, magkapera, kapag yun yung target mo, nasa maling ka,
maling destinasyon. Hindi ako natatapos, no? Tapusin na natin. To God be the glory. Let us pray. Hallelujah.